nagpatawag ng press con ay para i-update na rin ang ating mga kababayan tungkol sa nangyaring itong sa pag-aaresto dito ho sa isang tao, no? Na si Mr. Zarate at of course yung nasabat na mga droga. We will give you kung ano pong update sa ngayon at anong pinupursu natin at ano pang nangyayari. May mga bagong updates po kaming ibibigay sa inyo. Pero bago po iyon, siguro mag-recapitulate muna tayo. Ano ba yung mga nangyari para sa ating mga kabayang nanonood ngayon? Noong pong Abril 15, no, higit kumulang siguro approximately 7:20 ng umaga, ay sa isang checkpoint sa Batangas, sa Alitagtag, ay dito po ay nasabat ang isang photon na van. No? At of course, nakita natin na ito po'y naglalaman ng mga droga. Ito po ay kasakop ni Mayor Pongos at ni Barangay Chairperson Mertola Jr. Nung ito po'y nakita, andyan ba yung video lang natin, no? Pakita lang natin yung kano karami yung mga drogang nakita po rito. Wag muna yan. Yan. Ayan po, makikita nyo. Kinuha namin yung actual film clips nung umaga. Diyan po lahat, kompleto po yan. Yung more or less 1.4, no? Tama ba ako, Jean? 1.4 tons, no? Yan. Nandiyan po sa van na yan. Yan po yung sinasabi. Nung nandiyan po yan, doon na rin po natin nilagay kung saan yung checkpoint, yung bahay na malapit. Naglagay na lamang tayo ng tolda, no? Diyan na lang ibinaba at nilagyan ng tape para transparent sa lahat makita. Mahirap kasi importante ang chain of custody. Kung makikita nyo yan, nung habang tinatanggal isa't isa, andyan na po ang ating mga tatlong testigo, si Lito Rendora ng Southern Tagalog Journal, no? Si Alfredo Bertola, no, ng barangay captain na tumestigo, at kung di ako nagkakamali, si Rosa Padutot Besedillas, no, ng ating fiscal po siya, no. So silang tatlo from the time galing sa van hanggang binaba, isa-isa nandiyan na po iyan, no. So ito yung mga film clips na ito at alam ko marami pa mga dahil naging transparent kami rito. Diyan na rin po, nilagyan na lamang ng tolda yan para diyan na nagsimula magbilangan. Dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So, tinanong po namin, of course, kailangan i-assess mo yan kung kaano kadami. Puro estimate lang po iyan. No? Siguro, andito ang ating pong PIDEA, no? Si Asek Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kano ba ho katabi ito. No? Kaya mamaya makikita ninyo, yung mga sinasabi nila dito, very clear. Pakita mo nga yung sinabi ko. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Yan, yung sinabi ko mismo. Parinig natin sa kanila. Walang sound? Pakilaksin. Ulitin mo. Pakiulit lang. Pakiulit. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito yung more or less nagkakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No, ating po ito. Okay. Ngayon, kung maririnig nyo, paulit-ulit ko sinasabi, ito'y more or less, ito'y inestimate ng PIDEA, higit kumulang, etc. Dahil hindi mo talaga masasabi eh. You just base it on the experience of PIDEA sa nakikita po nila. No? Mr. PIDEA, andito ba si Sir Asek Gumban, ano po masasabi niyo sa estimate na po na yan? Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon, tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung usually mga 1 kilo na ano nila. Estimate mo rin yung average nun. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas na figures.
So, in any case, gusto ko lang po natin explain dito, all of these were estimates, hanggang sa dumating ang ating Pangulo. Ganun din po ang nasabi niya. Kung makikita niyo, sabi niya, estimate. Pakitignan mo nga yung sinabi ng ating Pangulo. Kasi na-offer kay sir kung i-off ko. at makapagawa ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli itong kalaki-laki na sabu na shipment. Estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamalaki. So, ulit, maririnig nyo sa ating Pangulo, estimate. Kasi nung dumating po siya, kulang-kulang 57 na bags na yata na sako ang nabibilang. No? Siguro may explain po ito ng ating mga witnesses po rito. Una-una, ang ating fiscal. No? Ulitin ko, yung tatlong testigo po natin talagang pinapasalamatan namin, talagang walang tulog dahil halos magdamag po sila rito hanggang kinabukasan nagbibilang. No? Si Attorney Rosa Patulot Besedillas, no? Of course, ando rin ang ating Batangas Provincial Prosecutor, si Attorney Lourdes Sapanta, at ang ating barangay captain, no? Si Alfredo Mertola Jr., no? And of course, si Lito Rendola. Rito, dito ka nga, tumayo ka na lang dito para makita ka naman nila dito. Ito po ay talagang tumayo pong mga testigo rito, mabuna nung nandun, nakasarado yung van, hanggang binuksan, binilang isa-isa, pinagtiyagaan po nila. Ito yung mga tao talaga nagtsatsaga. Please, Attorney Rosa Patulot Besedillas. Yeah. Good afternoon po. As one of the witnesses po during the inventory, at the time po na dumating ang ating mahal na Pangulo, nandoon po kami sa pagmamark ng sako na ang markings is triple E na po. Sa bawat sako po, ang markings po ng investigator is mag-start po kami sa A. Meron po yung initial letters, 3 initial letters, and then A up to Z. At ang bawat tab po is, ang marking po noon is A-1 hanggang sa, kung 20 ang laman, di A to 20, A-20. So, nung po dumating ang ating mahal na Pangulo, natapos na po yung 2 rounds ng alphabet. So, 52 na po na sacks. And then, nakasimula na po kami sa triple AAA hanggang triple EEE. So, 52 plus 5 po, so 57 sacks na po ang na-inventory nung dumating po ang mahal na Pangulo. At kung yun po, ang pagbabasihan po ay total ng number of sacks po, since meron pong lumabas na 78, nasa 73% po ang na-inventory during the time po na nag-inspect po ang ating mahal na Pangulo. Okay. Thank you. Maraming salamat, Fiscal. So, kung titignan po, just to clarify things in its proper perspective, dahil napakalaking huli po nito. Talagang, I will say it's one of the biggest performance of everyone, of every agencies led by, of course, the Philippine National Police, the PIDEA. Andiyan rin ang Coast Guard tumutulong. No? Talagang ang barangay, ang mga piskal, isipin nyo naman, hindi ho biro itong walang tulog. Para lang iklaro po lahat ito. At hindi pa ho kami tumigil doon. In fact, kung titignan nyo, noong mga panahon na yon, hindi muna ako nagsasalita dahil continuous operation kami hanggang matugis natin ang mga utak. Of UNTV, followed by Patrick De Jesus of PTV4. Good afternoon, sirs. Sir, nagkaroon po ba o magkakaroon ba ng parang epekto sa prosecution itong nangyaring disparity sa estimate nitong drugs na nakuha po sa Alitagtag, Batangas?
For me, walang effect ito. I mean, as you could see, umpisa pa lang, sinabi na namin in the statement, maski ang presidente, ito ay more or less higit kumulang. You cannot tell, no? Of course, andyan ang ating ASEC Gamba, no? Sila nag-estimate, no? Na more or less mga ganun na. Siguro, to properly answer this, andyan din ang ating fiscal. Ma'am, what can you say about this? Magandang hapon sa inyong lahat. Wala pong epekto yun ang kung gaano karami. Kasi hindi ko ho alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman ho ninyo noong panahong nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po sa simula pa lamang ay talaga pong estimate, kalkula. At saka nga ho, sa amin sa Batangas, ay pinapayagan namang naruroon at nakikita nila. No, during the inventory po ay present. Hindi lang yung designated witnesses, pero ang mga tao, may mga ibang tao doon. Kaya ako po ay ang magsasabi, sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Kasi sinabi naman po ng ating mahal na sekretary at sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, ito ay estimate. So there should be no doubt. We are overwhelmed by the quantity of the ng drugs. Pero we are not expert. One moment. Mahina yung audio. Pakilakas na lang yung audio ni ma'am. Ma'am, pakiulit lang. Maganda yung sinasabi mo, hindi lang nakuha ng audio daw. Para ho kasi... Ma'am, sandali. Siguro you could just make use of the other one. Ako nga po pala ang provincial prosecutor ng Batangas. Sa amin, we observe the rule of law. Parang hindi maganda na parang may pagdududa. Ang sinabi naman po during the press con o sa mga pahayag ay estimate, no? At saka kitang-kita naman po ninyo na ongoing po ang inventaryo. Bakit kayo magdududa? Even if granting that we say 1.8, you should doubt it. Why? Because ongoing po ang inventory. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Fiscal. Sir, follow-up po. Sir, nasa mandate po ba o nasa protocol ng PNP or ng PIDEA na magbigay ng estimate while ongoing po yung inventory ng na kukuha ng mga illegal drugs? Can I answer that? They are not, I think they are not obliged, but it is you who forced them to give an estimate. It was, tinanong ninyo di napilitan sila, no? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Di ba? It is you who asked. Siguro, it is not our obligation. Okay, ganito, no? And to add, tinatanong kanina yung yate at kung ano pa ang gagawin. I think I'm here, I'm not part of the witness, but I come because it is not our obligation to disclose. No, to disclose the vital information considering it is under investigation. Nagki-case build up po kami. So we cannot disclose vital information. Kasi there's such a thing, we have evidence, but we gather the evidence. Hindi lang ho sa gathering, we have to preserve the evidence. Ngayon, kung sasabihin namin, ang sinasabi na naman, the evidence will be contaminated. So, again, it will be useless
it is inadmissible as evidence. Kaya po, pagpaumanhin po kung mayroong mga tanong tungkol po sa mga gagawin at ebidensya na hindi namin maaaring sasabihin. Ang sabi ko nga po kay PD, ako po ang inyong abogado pagka kayo ay pipiliting tatanungin. Okay. Maraming salamat. Salamat, Fiscal. Okay.